Hello mga tiyay. It's 3:47 p.m. Andito na kami sa lugar namin sa Ricari Village mga tiyaying. At may inano pa si Remrem doon no, sa tindahan. May binili pa ata. So kami dito muna sa sasakyan. At yan, video-video tayo mga tiyaying kasi minsan lang tayo makalabas sa bahay. Tapos na din po kami mag-snack. Yung snacks namin mga tiyay ay saging. Yung pritong saging. Ito ni. Ano? Dili. Dami kami mga binili mga tiyaying. Ito. May prito kaming saging mga tiyaying. Hindi ko may ipakita mga tiyay. At bumili din kami ng isda, rice, at saka ginger mga tiyaying at yung chili. Bumili ako ng chili mga tiyay. So, naka-red tayo ngayon. Kasi red ang nakita ko doon. So, daming mga mga sasakyan doon sa terminal namin ni Nining Yun ang terminal ko mga tiyay. Yan. May nakaparadang 3 sa terminal namin. Ito ang aming pasok na tayo. Ikaw? Yan. Sa aming road. Here comes Tiyay Nining, mga tiyaying. Kumain na siya ng kanyang lutong halang-halang mga tiyay. Grabe ang halang mga tiyaying. Kanina pa kami ubo ng ubo sa kanyang putahe. Tapos nang kumain na po ako mga tiyaying, yun na, nahirapan na rin akong maghigop ng sabaw mga tiyay kasi sobrang anghang talaga. Mabuti na lang may nabili akong saging dyan So naano ko na rin na medyo medyo ang anghang kasi kumain ako ng saging mga tiyay. Nag-diet yan si Nining. Ayaw niya kumain ng kanin mga tiyay. Tingnan natin kung kaya mo Sige daw. Sige ba? Sige. Higo pa daw. Hindi magsilbi. Ayan mga tiyay bumili kami ng rice kanina mga tiyay. Half ang white at half ang red. Kasi basta dito tayo sa mga tiyay sa Pilipinas. Talaga ayan po mga tiyaying. Nakapungos na tayo ng ating buhok. Sa sobrang init mga tiyay, mainit talaga na mainit. Tingnan natin yung isang isang tiyaying. Tingnan natin. Tiyaying! May halam. Hala ka, oy. Na-immune na galing ni siya sa kanyang paanghang. Kasi kanina pa yan tikim sa kanyang luto. Be? Sige. Aw. Extreme talaga ang muning. Iba daw ang lasa mga tiyaying. Kasi nilagyan niya ng mga tiyay. Yung parang magic sarap dito sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, yung mga magic sarap, hindi yan sa sabaw. Para pa mga preto lang yun. Ito yung nilagay niya mga tiyay. Parang magic sarap lang din to sa Japan. So, siya rin ang na mali yung niya, procedure niya. Diba? So, hapon na mga tiyaying. Punta tayong itaas. Ning, sakas ako Puntahan natin ang ating tiris. Kasi ang tagal lang natin hindi naka-pasyal.
Kala ko wala si Rimrim. Tulog pala. So magandang hapon sa inyong lahat mga tiyaying. Teka muna, dala tayo ng ng upuan mga tiyay. Para medyo medyo okay ang ating kuan. Pero baka uulan to ngayon. Dito lang tayo banda. Ayan mga tiyay. Namimiss ko na itong pag ganito natin. Yung dito tayo sa terrace mag-usap. Meron akong upuan dito. Kasi mga tiyay, patong ko yung mga pako. Hindi ako makatiis ba kung ang mga paa ko mga tiyay ibaba ko ng ilang yun ng ilang mga minuto, mga 10 minutes sa ibaba. Parang aniisin ako niyan mga tiyaying. Di ba ganito din yung buhok natin noon, pero maiksi talaga to mga tiyaying. Pilit ko lang ginanon para walang buhok dito sa bandang batok natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Pakita ko lang yung ulan mga tiyaying ha. Ayan di ba? Umulan na nga yan mga tiyaying, pero aywan ko kung medyo mayroon ng mga konting drops dito. Pero hindi pa masyado. So, ganito. Na pala. Yung may lightning na mga tiyay. Ay, nako mga tiyahing. Sa almost 2 months natin sa Japan. At 24 kami dumating dito. Ngayon ay 6 ata ngayon. So, 24. Mga 12 days pa ata kami dito mga tiyay. 13 days. Pero parang miss na namin yung Japan. Miss na rin namin yung Japan mga tiyay. Kasi parang tahanan na rin natin ang tinitirahan din ng anak natin doon. So kasi nami-miss namin yung mga pamasyal namin, pa-shopping namin. Pero minsan lang kami pumunta naman ng mall. Ewan ko madalang lang kami pumunta ng mall. Dahil alam mo naman, mahal ang mga bilihin. So dapat tayo ay, kung alam natin na makagasto tayo ng medyo malaki doon, iwas na lang tayo, diba? So yun mga tiyay, hindi pa maganda yung ating mga bulaklakin dito, mga bulaklak natin mga tiyay. Pero hayaan lang natin sila. Kasi minsan mayroon talagang ganyan na mangyayari sa ating mga halaman. Yung natin, yung kalatsutsi natin mga tiyaying ilan na lang ang niyan, bulaklak. At saka yung nasa ilalim wala na, talaga patay na ang mga beauty nila. Hindi na masyado maganda sila mga tiyaying. Pero ngayon diligan ko yan mga tiyay. Bahala na kung ang ulan ay bumuhos na doon banda. So, kawawa naman itong mga bulaklak ko Hindi ko pa sila nagalaw-galaw talaga mga tiyaying. Tinitingnan ko lang sila, hindi ko pa sila ginalaw. So, try natin. Hello, good afternoon. Good afternoon na ngayon mga tiyaying. Kasi malapit na 1 o'clock in the afternoon. Ngayon lang tayo mga tiyay nakapag-video dahil Sunday ngayon. Sa plano ko sana mga tiyaying na hindi lang muna ako mag-video ngayon kasi andito lang naman ako sa bahay. Hindi ako natuloy kaninang pumunta ng church mga tiyay kasi talaga ayaw gumising si Ziki.
At si Walter ay umalis din at saka si Rimrim. Kaya nahirapan po akong iwanan siya dito na mag-isa mga tiyaying. Kahit naman na prepare ko na yung pagkain, breakfast mga tiyay. Napakain ko na rin yung aso kasi basta Sunday, wala talaga si Nining dito. Di off niya yun. So, ayan mga tiyay. Medyo hanggang sa mag 9 a.m., hindi ko pa natapos-tapos yung mga gawain ko rin dito sa bahay. Lalong-lalo na yung pag ni Ziki Boy, yung pag gising ni Ziki Boy kasi kung wala ako dito, kung hindi ko siya gisingin ng tudo-tudo mga tiyaying, hanggang sa 2 p.m. yan, tulog pa rin yan. So, grabe na ang hindi na siya makakain ng breakfast at saka pananghalian. So, yun ang pinaka-struggle ko talaga dito mga tiyaying. At bago lang siya mga 12:30 at siyang mga tiyaying pumunta dito sa kitchen para kumain kasi nagprito din ako ng fish. Oh, ito na lang yung natirang fish mga tiyaying. Oh. Nagprito ako ng fish para sa breakfast natin kanina. So, ngayon naman, mag-prepare na naman ako. Late na ako mag-prepare ng ating lunch. Kasi yun nga, kumain din kami ng chocolates. Bago lang mga tiyaying kasi gusto ni Rimrim. At ito yung ating lutuin mga tiyay. Oh. Yung pork chop. Pero dito lang natin lutuin sa air fryer natin mga tiyaying. Para makakain din ako ng konti lang mga tiyay. Ayaw ko kumain ng madami na pork. Mga konti lang din ang i-try natin kainin. So, yun mga tiyay. Dito tayo sa kitchen. Yung ating beauty ay pang kitchen talaga ngayon. So, dito tayo. Pinainit ko na lang ito mga tiyay. Tapos, saka ko na lang ilagay itong ating pork na nilagyan ko na ito ng mga tiyay. Yung ganito, yung sinabi kong parang magic sarap din na sa Japan. Ito mga tiyay, oh. Tapos, nilagyan ko ng powder ng paprika powder, asin na kunti, at saka yung natin, yung black pepper natin, hindi masyado na bang tawag napisa, ba yan? Kasi whole yung nabili namin, ubos na lahat ang mga natin. So, medyo mainit na ang natin, air fryer. Ilagay na natin ito. Sana gagana itong si air fryer kasi minsan mga tiyaying, ayaw gumana ni air fryer. Pwede naman kamayin ko mga tiyay kasi naman siya. Hindi naman siya masyado talaga Hindi. Lagay natin to dito. So, yun mga tiyay na na natin sa air fryer at ibalik na naman natin sa mga tiyaying. So, antayin lang natin yan ng ilang mga nakasit yan ng 45 minutes mga tiyay, pero tinitingnan ko lang yan. Ito pa naman ang problema ko, itong rice cooker ko mga tiyay, biglang mag-off ba, hindi pa luto yung natin, yung rice, pero mag-off siya ng bigla na lang mag-off. So naging problema ko na rin this morning. At ito mga tiyay, na din ako kanina. Medyo mabigat, 20 kilos. Yung binabaliktad ko mga tiyay ba para ma-mix ang red and white rice. Kasi pag dito ako sa Pinas mga tiyay, gusto ko yung rice namin ay nakamix na siya ba, 50%. Minsan nga 60% yung red at 40% yung white. Pero dahil kahapon ako bumili, naisipan ko na lang na 50-50 ko na lang. Bumili ako ng 10 kilos of white rice
jasmine, at saka 10 kilos din na red rice. Nakalimutan kong pangalan yan mga tiyayin. So, sabi ko kanina na sirimrem na ang ipaano ko, ipamix ko mga tiyay para list na ang ano ba, ang mga bigat ba na anuhin natin, gawin natin dito sa bahay. Kasi mabigat naman yung 20 kilos para sa akin. So, ito lang ang ano natin, ang use na mga ano ba. Kasi kumain si Ziki at si Rimrim. So, ngayon mga tiyay, nagbigay din ako ng tubig ni Luca boy. Ay, naubos na pala ang tubig ni oh. Yung kay Luca, nandyan pa. Yan mga tiyay, ito ang, tika muna ha. Ang mag-struggle din kami ni Nining. Every morning kasi mga tiyay, itong mga aso dito nakalagay sa porch. Pakita ko. Dito sila mga tiyay. Hindi namin sila pinakawalan doon sa diyan sa labas mga tiyaying para hindi sila madapuan ng mga ng mga garapata or ticks or fleas mga tiyaying. So dito lang sila kaya grabe ang sacrifice namin ni Nining kasi kailangan namin idaspan or linisin palagi itong area na ito kasi porch ito, pinaka-entrance ng aming bahay mga tiyay pag pasok pa lang. So wala talaga kaming ibang paglalagyan sa kanila. Pero tinali naman namin mga tiyaying kasi ayaw nang papasukin dito din sa loob, dito magkalat. Mas maigi na kung dito kasi naka-down itong sahig dito sa porch. So every morning magwawashing kami dito, kunin muna namin yung mga dumi nila pagkatapos mga tiyay. Lagyan namin ng sabon, Sunrox, para malinisan namin itong kanilang mga kalat dito mga tiyay. So yun, dagdag ng ating mga tiyay, dagdag ng ating mga trabaho dito sa bahay. So yun mga tiyay, parang nagigilty din ako kasi ready na ako para pumunta ng church. Sabi ko kay Walter kanina mga tiyay, na i-disciple mo na si Ziki para madala mo sa church. Kaso nga lang, grabe ang pag ni Walter kanina, gisingin si Walter si Ziki boy, pero ayaw talaga gumising ni Ziki. So yan mga tiyaying, kaming dalawa hindi kami nakapunta ng church. Ito, pasalubong ito sa isa sa aming mga friends. Pero dahil, mga tiyaying, hindi pa namin nabigay kasi walang time. Minsan lang naman ako pupunta nasa sentro kasi sila ng Valencia. Minsan lang ako pumunta doon. So medyo sa akin, lalong-lalo na mainit ang panahon ngayon. So, kung wala akong kasamang pumunta doon sa sentro ng Valencia, hindi rin ako pupunta doon. So, yun mga tiyay. Dito, yung mga curtains natin, hinawi ko na to kanina para matingnan ko din ang ating backyard, ating back. Kasi meron tayong mga kapitbahay dito. Yan sila dyan. Pero mukhang walang tao ngayon. Minsan lang sila pumunta din dyan. Everyday punta kasi may mga alaga silang manok. Pero, talaga, yung morning lang, pagkatapos nila magpakain ng kanilang mga alagang manok, aalis na din sila kasi may
ano mga tiyay, may business. So ganito ang ating setup dito. Hindi pa tayo umakyat lang ako dito mga tiyay para magpalamig. Kasi malamig dito sa kwarto namin sa taas. Ayun yan mga tiyay, banda oh. Simple lang naman ang kwartong ito mga tiyay. Walang masyadong mga gamit dito. Kasi ang mga gamit namin parang nakakalat lang. Ang ibang mga beddings, mga towels at mga damit ko, lahat nasa sa first floor na sa kwarto sa ibaba doon. So mga personal kong kagamitan at saka dito mga personal na mga kagamitan din, mga bags. At dito din mga tiyaying, meron din naman dito. May mga kagamitan din ako dito mga tiyay. Ayan. Yan, di ba? Oh, meron pa dito talaga. At meron pa ako mga bags dito. 5 pang bags ang meron dito. 2 MK, isang Kate Spade at yung bagong bag ko at ito. Inano ko nga ito Steve Madden. Diyan ko nilagay. At saka yan dyan. Spoiled ako pagdating sa mga mga tiyaying. Alam mo naman, 3 babae ko na sa abroad, di ba? At mayroon pa dito, yung iba, basta nakalagay dito. Ano yan? Hindi ko yan ginagamit talaga. Itong mga bags dito, yung iba na ibigay ko na, yung isang original din na Lacoste bag. Ibigay ko na rin. Madami na akong binigay ng mga bag. Pero inunti-unti ko lang mga tiyaying. Hindi ko biniglang pagbigay. At saka, tika muna mga tiyaying. Dito, umalis na si Rimrim. Kasi may assembly sila sa barangay. Every Sunday ata yun. Walang biddings itong sa kanya dito mga tiyay. Pero mayroon siyang mga kagamitan dito. May mga damit siya. Mga tiyay, back to video tayo mga tiyaying. Sa sobrang daming langaw dito sa bahay mga tiyay. Bit ko na yung aking aking kakainin ngayon mga tiyaying. May rice tayo mga tiyay. Mga siguro more or less mga 1 cup ito. May isda tayong prito. May maliit tayo na Teka lang ha. May maliit tayo mga tiyay na pork chop. At may tuyo tayo dyan at cucumber. Yun ang ating pananghalian, ating lunch mga tiyaying. At makita naman siguro ninyo mga tiyay, nag-isa lang ako talaga dito sa kitchen sa dining room namin, sa dining table Pero yung mga dyan tinakpan namin yan. Tinakpan ko yan dyan mga tiyaying dahil sobrang daming langaw. Yan Yun naka-ready na yan para sa mga mga kabataan natin. Si Ziki andyan na sa room. Hello mga tiyaying. Hello mga tiyay. Tayo mga tiyaying. Punta ako sa bakuran natin sa likod ng bahay o dito sa gilid ng ating bahay. Kasi samantalahin natin ang weather natin na parang mga tiyay, parang uulan mamaya. So dahil walang init dito mga tiyay ang init ay doon lang banda. So magwalis tayo dito dahil daming mga mga nalaglag na mga dahon ng itong bougainvillea natin. So taong bahay naman tayo mga tiyay. Yan mga tiyay Kailangan namin to dito linisin bago si Nining umalis.
bago siya aalis mga tiyay, dito muna tayo maglinis. Baka sa ano siguro. Kasi may mga plano akong pumunta ng ano mga tiyay. Pumunta ng Cagayan de Oro. Kaya hindi maalis-alis sa isip ko itong mga gawain dito bago si Nining aalis. Para sa akin mga tiyay, yan ang aso ko. Para sa akin mga tiyay, medyo mahirap kung wala akong kasama dito. Lalong-lalo na malapit na ang pasukan sa 15. So, mag-isa lang ako dito sa bahay mga tiyaying. Grabe na siguro ang ano ko ba. Ang ano ba yung tawag niyan? Yung ano ba? Yung lonely. Lonely talaga ako. Lonely siguro ako masyado mga tiyaying. Yan tinanggal ko yung mga kuwan. Super lonely siguro ako mga tiyay. Kasi mag-isa lang ako dito sa buong araw. So, ito dito, pwede naman to hindi lang namin hinining galawin. Pero, kailangan doon. Ito nga gusto kong putulin na lang yung isa. Dahil pangit ang pagkaano niya. Yung crooked yung sanga. So, ito naman, nasiyahan din naman ako kasi noong una, nung pag-alis ko doon sa Canada, sa Japan mga tiyaying, nag-yellow sila lahat kasi dyan namin nilagay parang na sa summer direct talaga sa init, kaya medyo sabi ko kay Nining yung nag-video call kami, mo na Ning, ilabas mo na, ilagay mo sa ilalim ng ilalim ng mga bougainvillea kasi mas maigi dito, mas maganda dito kasi super lamig, hindi mainitan ba pag ng araw, pag sikat ng araw hindi makapasok ang init ng araw dito. Pero dito banda mga tiyaying sure ball, haharapin talaga nila yung araw. So ito naman dito, ganyan lang naman sila, pinuputulan ko naman yung yung bougainvillea. Pero hindi ko naputol yung pinaka ilalim niya. Kaya pa rin siya, tutubo pa rin mga tiyay. So dito tayo mga tiyay. Ayan na ang aking mga palanglang na aso. Ganyan lang talaga sila mga tiyay. Ganyan lang ang buhay-buhay nila, tatali lang namin. Para list ang nila, ang tawag niya yung mga list ang atake ng mga ticks and fleas. So yan mga tiyay ang atin ditong pa-update. So di ko na lang kayo dalhin sa natin sa pagwawalis mga tiyay nga. At ito naman yung diyan. Siguro mag rin ako mamaya sa mga sanga niyan kasi medyo lumampas na sa dito sa poste ng aming poste ng tiris ito ito dami akong gawin ngayon mga tiyaying. Last ko nang gagawin ngayon ay yung pagwawalis na lang. Tika, hanapin ko muna yung saan ba nilagay ni Nining yung yung scissor pang trim ng mga ba. Ngisi lang tayo mga tiyay. Ayan na. Okay na. Okay na mga tiyay. Nawalisan na natin. Nalinis na. Dito sa amin mga tiyaying, madaming mga bato. Hindi yan basta-basta mabuhat ng mga ilang tao lang. Pero kung wala lang na kung hindi lang nawala yung hobby ko, lahat siguro yan, tapos na yan. Kasi napakasipag ng hobby ko mga tiyay. Ang ginawa niya,
ay maglagay siya ng madaming kahoy tapos sunugin niya. Pag sobrang init na, medyo nag-crack-crack na yung mga kwan, sa kanya buhusan ng tubig. Kasi noong unang pag-umpisa pa lang namin dito, ganyan, napakadaming mga bato dito mga tiya. Pero mayroon pa namang natira, pero hindi na masyado madami. So wala naman tayong magawa kasi wala na siya. Ang ano na lang natin, mag-ingat na lang tayo sa ating mga palakad-lakad dyan para hindi tayo masimplang mga tiyahing.